Hi everyone! Welcome back again to the vlog. And for today's video ay sasamahan ako ng pinsan ko na si Uiza. Say hi to the vlog. Hi. Na student sa UP Diliman para sa isang campus tour. Anong year ka sa UP and anong course mo? Hi everyone, I'm a freshie and my course is BA Philosophy from College of Social Sciences and Philosophy. Kung matagal mo nang gustong makita ang UP Diliman or curious ka kung anong meron doon like mga tambayan, mga kainan at mga iconic spots, then this vlog is for you. Tara, samahan nyo kami at silipin ang buhay ng isang UP student. Let's go! Siyempre, hindi pwedeng hindi natin simulan ng tour sa isa sa pinaka-iconic na symbol ng UP, ang Oblation Statue. It represents selfless offering, parang I offer myself to the service of the nation ang peg. Ito ay gawa ni national artist Guillermo Tolentino. Behind it is Quezon Hall, the main admin building. Isa to sa mga pinaka-recognizable spots dito sa UP campus. Ayaw ako samahan ng pinsan ko dito kay Oblation Statue dahil meron paniniwala ang mga UP students na kapag nagpa-selfie sila kay Oblation ay madedelay sila sa pag-graduate. So, ang second stop natin dito sa UP ay dito sa may Rodix para mag-brunch. So, time check, it's only 10:30 in the morning. So, kain muna tayo. So, bakit maka dito sa Rodix din nila? Kasi when I was on our freshie walk, they always the seniors pointed this out. Tapos, when I was with my friends rin na mga not freshies anymore, sabi nila, kain tayo sa Rodix. Like, ano ba meron dito? Pero ang sarap actually. Love ko yung soup nila, ang sarap. Like, so nakita ko nga dun sa signage nila is itong Rodix is since 1949. So ang tagal na rin pala na itong restaurant na to na Rodix. So hindi ko alam kung ito ba yung first branch nila. So matagal na talaga yung kainan na yun. Yeah. Ang in-order ko is bacon silog, tas ang in-order mo ay tap silog. So what people usually order here is tap silog. So that's what I got. So, tap silog daw ang best seller dito sa Rodix. I'm so sad though, they don't have soup today. So may soup sila sa serving nila ng... Yeah, it was like only soup. And it's bulalo, it's so good. Pero wala sila today, so... Sa pagkakita ko naman is medyo affordable naman yung price ng food. Yung bacon silog ko is magkano? 160? Yeah, 160. And then my tap silog was 140. Oh yeah, so wala pang drinks yun. So hindi ko alam kung budget friendly. Parang hindi siya masyadong... Hindi siya student friendly masyado since wala pang drinks, no? Pero there's water naman. May water. May free water naman pala sa sinaserve dito. So yeah. So wait na lang natin yung food. So ngayon ay naglalakad kami papunta sa may Porsche Sanctuary. Isa yon sa mga magandang spots na pwedeng puntahan dito sa may UP. Ang ganda maglakad dito sa UP, no? Kahit mainit, matarik yung araw, eh hindi ganun kainit dahil ang daming puno dito sa may UP, no? Yeah. Ang relaxing maglakad. You can actually walk there kahit hindi ka na sa sidewalk. Saan? Here. Dito? This area is for people who jog. Ah. And then the other side's for bikers. And nandito na kami sa may Porsche Sanctuary. So tara, check na natin siya. So dito sa may entrance, so may mga quotes. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Yan o, ang dami. Kaaliw naman dito sa Porsche Sanctuary. Mga inspirational quotes. Yan, ayan o. You should never give up no matter how hard the situation is. Always believe that something beautiful is going to happen. Yan. Yan nakalagay. Welcome to Porsche Sanctuary. Yan o, ganda. Ang daming mga tambayan. Ang daming upuan. Ang daming pwedeng maupuan dito sa Porsche Sanctuary. So, ayun, minsan ko naupo na siya. Pagod na po ako. So kaya namin pinuntahan tong Porsche Sanctuary dahil as of my research and as of my cousin,
is perfect na spot to para mag-relax at para magmuni-muni. And totoo nga, dahil ang daming punong nakapaligid dito sa Porsche Sanctuary. Napaka-presko nung hangin. Hindi mo mararamdaman yung init. Guys, parang miss ko na siya. Ala, sino? Parang Nag-emote dito sa Porsche Sanctuary. wala na siya dito. There's no one here, which is weird kasi sa Songken ang daming couples. Parang magandang tambayan to pag stress ka na sa academics mo, no? Nagpahinga muna kami para bumili ng refreshments and kwek-kwek. So, nasan tayo ngayon? We're at one of the kiosks in front of Palma Hall. One of the kiosks, o isa sa mga kainan dito sa may UP. It's very accessible to the students kasi it's right in front of Palma Hall and it's also very close to Cal. And then sabi ng pinsan ko, ang usually daw na binibili dito sa kiosk na to is Milo! Yeah, itong iced Milo na, magkano to? It's only 35. 35 pesos. And nakita ko kanina, ang daming mga nakatambay dito na umiinom din ng iced Milo. And dito pala sa kiosk na to is may bilihan din ng mga iba pang drinks and mga fruit juices, mga soft drinks, and then meron din sila mga kwek-kwek and mga street foods. Ayan yung binili ng pinsan ko. Magkano yung street food na binili mo? 25. 25. Ilang pieces yun ng kwek-kwek? 4 pieces ng kwek-kwek, o diba? Kaya naman pala isa rin to sa mga pinupuntahan dahil mura din yung mga bilihin dito. They also have combo meals. Actually, parang every time I go, I always buy pancit canton. May mga pancit canton din sila dito. Tapos may mga combo. You can choose like pancit canton with kwek-kwek, with fish balls, ganon. So parang budget friendly din para sa mga students yung mga meals dito. So ang sarap nga. Normal na Milo. Sarap, refreshing kasi ang daming yellow. So ang sarap. Parang bumalik sa pagkabata. Na ito yung lagi mong iniinom ng bata ka every morning or every time of the day. 'Di ba pag bata tayo, ganun naman gusto natin iniinom. Oh, by the way, ito palang kiosk na to, katabi lang nung Tau Alpha Boardwalk. So nandito lang siya sa likod netong kinakainan namin. At saka likod lang din pala neto yung UP Lagoon. So kung napagod kayo sa kakaikot din is eto, pwede nyo tambayan at bilan nyo ng pagkain. Ng refreshments din. So ngayon nandito kami sa Tau Alpha Legacy Boardwalk. Tulay siya. Pero dinonate to ng mga fraternity dito sa UP since nakapangalan sa Tau Alpha. So based on the sign, it started in 2022 and then the construction finished in 2023. So medyo bago pa lang pala to. Magandang ano rin to, no? Puntahan dito sa UP. Dito sa may walk na to is kita na yung Porsche Sanctuary na nandun. O nandyan na rin yung UP Lagoon. Ano lang din natin siya. So yan, pababa na tayo sa may UP Lagoon. So yan, nandito na tayo sa baba, papunta sa may Lagoon. Ganda dito, ang daming puno, ang presko ng hangin. Sabi nila, ang dahilan daw kung bakit hindi agad bumabaha dito sa UP dahil itong lagoon na to ang catch basin ng rainwater. So ayan, malawak nga siya dito, so hindi agad talaga magbabaha. Ayan pa siya. So pinakita ko hanggang dun. So ayan. Ayan siya. Ayan, malawak siya talaga hanggang dito, oh. Pag ganyan siya dito. So ayan, kaya hindi naman pala talaga magbabaha kasi ang lawak ng kanal nila at malalim. So ayan siya dito paikot. So ayan, ito yung lagoon mismo. Yung mga canals is dito dumediretso. So ito na yung biggest part ng lagoon. So makikita nyo is merong mga water lilies. So yan, oh, ang ganda. So gaano kaya kalalim yan? No? Check mo kaya, try mo kaya tumalon. Charot. So yan, kaya naman pala talaga hindi magbabaha agad-agad. Nahihigop din ng mga lupa dito yung ulan, so hindi talaga agad magbabaha, no? Yes. So, makikita nyo, ang dami rin nakatambay dito sa may lagoon area.
So magandang tambayan din to dito sa UP. And pupunta na kami sa second kiosk na binibila ni Yowie ng coffee. Sabi nga ni Yowie kanina, is itong kiosk na to is tapat lang ng Palma Hall. So ayan yung Palma Hall. So tara na. Let's go! I want matcha. Go! Oh my god. You know, actually, most of the cars here are so fast at driving. Like, every time I try to cross the road, parang wala silang nakikitang estudyante. Gano'n pa kalayo yung kiosk na yun? Oh, I think about 5 minutes. Ever since I got into UP, parang walking has been na for me. It's been so normalized na kahit gaano kalayo, wala na akong pake. Eh, walkable naman kasi sa UP. Oh, lahat sobrang dito. Presko din dahil ang dami ng puno. So, nandito tayo na yun sa mga kiosk ng Palma Hall. We're actually behind the building. So, kanina, diba you saw the stairs? Yeah, so now we're actually behind. And this is my favorite stall here kasi affordable yung mga drinks nila. And today, I ordered matcha latte. So, magkano yung matcha latte nila? It's 90 for the small one and then 120 for the bigger one. So, maliit lang din siya na kiosk. May bilihan din dito ng mga chicheria. Tsaka may mga street food din. Yeah, they also have, I've actually tried the Bicol Express. It's so good. Like Bicol Express with rice? Yeah, yeah. Wow, may rice meal din pala sila. Yeah, they have rice meals here. Pero ang pinupuntahan talaga dito is yung mga drinks nila. Yeah, kasi ang sarap talaga. Simple lang yung pero sasarap doon ng mga drinks. So, try nyo yan dito pag nagpunta kayo sa UP. Sa likod to na isa sa mga kiosk sa likod ng Palma Hall. Aside from academics, kilala rin ang UP sa activism at mga student movements. Dito mo talaga makikita yung pagiging socially aware ng mga UP students. Tingnan mo yung mga murals at posters, solid proof yan ng free speech at student expression. We are now in the Sunken Garden. So, anong ginagawa dito sa Sunken Garden? Every afternoon, I always see like a bunch of kids practicing soccer. And then, if you can see there's a group of students who are practicing some dance. And right now, I think there's an event kasi madaming food stalls tayo. Dito sa Sunken Garden is marami din mga nagpo-photoshoot, di ba? Yes, madaming nagpe-prenup dito. And then kung hindi masyadong mainit is may mga nagpi-picnic din dito. Yes. No? Actually, during UP Fair, kasi dito nagaganap. Oh yeah, dito ang UP Fair. During UP Fair, there's a bunch of vendors dito na may dalang mga picnic mats for sale. Madami talaga dito naghumuni-muni, nagde-date. So dito nga sa Sunken Garden, dito ginaganap yung mga events, yung mga concerts. And ang lawak na itong Sunken Garden. So perfect na lugar to para mag-relax din. You can see ang dami rin puno kasi din talaga dito. You can see most of the academic buildings from here kasi you can see Palma, you can see Lagmay, you can see Benitez, you can see SUB, College of Economics and Business BA, Business Ad, and College of Law, Malcolm Hall. Yeah. My future college! Future law student. Is ang daming mga umi-standby para maglaro. Yung iba dito, no? Hindi naman mga students. No. No? Actually, UP is open naman for everyone. Yeah, so for anyone everybody. can enter, anyone can do anything. So dito, sa tapat ng Sunken Garden, is nandito rin yung Benitez Hall. Ito. So anong kwento dyan sa Benitez Hall? They say, I've read a story na parang there's a person there who has red eyes at night na parang, I don't know. But that's like one of the most haunted places here in UP. Like, lahat ng stories na nakikita ko sa YouTube and based on what my friends say, laging nangyayari sa Benitez. Pero Palma is also haunted. Actually, there was a time na nag-CR ako doon. And mga 5:30 na yon. And then, bigla, parang may kumakatok. Oh no. Sa stall ko ha. Pero I was like, I was there and I'm like, ano yun? Nagsa-cellphone lang kasi ako. Tapos, sino yun? And then I saw feet, so kala ko talaga na student lang siya, na baka kala nila walang tao sa stall. When I opened it, walang tao sa CR. I'm like... Ang next stop namin is pupunta na kami sa may Area 2.
So, papunta doon, galing dito sa may Sunken Garden, ay sasakay kami ng jeep. Kasi pagod na po kami. Yeah, so, pero walking distance lang ba yun? Yeah, it's everything here is walking distance with the right attitude. So, we can get the full experience of UP. Itatry natin ang main mode of transportation dito sa UP, which is ang mga jeep. And tinatawag din nila yon na UP Ikot. So, let's go! So, ayan na ang jeep na color yellow. So, tara, sakay na tayo. Bayan? 11 for students and 13 for non-students. And so pagkababa ng jeep ay nandito na rin pala yung Area 2 na isa sa mga kainan din dito sa may UP. Yan, so dito na ang Area 2. So yan o, may bilihan ng mga merienda, may mga silog din. Oh, dito rin may mga photocopy and printing, Xerox. Yan, for ID picture. So isa to sa pinupuntahan na kainan ng mga UP students, no? Kasi ang daming masarap dito. Marami masarap na food dito. Ano to? Chicken City. It's over there. Pero kasi there's always so many people, so the line's so long. Ibig sabihin nun, masarap pag maraming tao. Of course. So, residential area din pala to. Mga bahay, oh. Tapos yung mga baba nila, is kinonvert nila na kainan. Ang galing. So, saan tayo? Ay, ito, mga lutong ulam, mga rice meals. Meron sila mga lutong ulam dito. Ayan, yung shake, Nomi shake. So, ikutan muna natin. So, marami palang choices din talaga dito ng mga kainan. Ikaw, saan ka kumain na dito? I've tried Chicken City, Do's Coffee Bar. I've tried also Saan yung coffee bar? That one. Ay, may rainbow. Yes. DOZ Coffee Bar. Yes. I've also tried the Korean bar. And Ito. I've also tried the place here where they have shomai. I forgot. Is komai? I think. Ba't yan? They have good shomai there. Shomai rice. Yeah. I've also tried that one. Saan? This one. I tried the sisig there. 99 pesos for only rice silog meals. Parang mas affordable dito kesa dun sa ano. If you think about it, yeah. Kasi yun nga lang, malayo. Sa Like, bagay. if you have a class in 20 minutes, di na parang hindi na abot pumunta ka pa dito. So, dun ka na lang. Pero if you have a vacant ng mga 1 hour, punta ka dito. Ayan, gusto ko itry yung fruit shake. So, may nakita ako dito kung saan yung only rice nila na 99. Meron silang 100 buy one take one. Any 16 ounce na flavor. So, yan. Meron din silang 130, 22 ounce buy one take one. Any flavors. So, tara, dito na tayo mag-try. So, tinake out na lang namin yung binili namin na shake doon sa may area 2. Kaya rin pala kami umalis doon sa may area 2 dahil parang may mga construction. So, medyo maingay kaya hindi ako makapag-film. Kasi it's a residential area. Yeah. So, buy one, take one to for 100. Pero may dagdag na 5 pesos para sa strawberry since strawberry to. Tapos yung in-order mo is? Mango Graham. Mango Graham. So, 105. Pero pag hindi naman yata strawberry is 100 lang talaga siya. May Graham siya na shake. Tinikman ko na at ang sarap nung lasa niya. No? Parang kaya pala rin to nag-viral sa TikTok na isa sa mga pinupuntahan dito sa UP. Kasi affordable rin siya if you think about it, diba? Parang yung kape is 80 to 90, tapos ito mango shake na, 50. Okay na rin. Yeah. Yung napansin ko lang din doon sa may area 2 is mas affordable yung mga kainan doon na mga rice meals nila. Tapos meron din naman doon mga street food and katulad nga na itong mga drinks. Actually, the last time I went there was nung first week of school. And na yun, second sem na, tinatamad na rin ako pumunta doon. I always buy na lang sa kiosk. Kasi mag-jeep ka pa or ano. Maglalakad, medyo malayo. Mga 20-minute walk. Pero the food is so good. Mura nga yung pagkain doon, pero pag i-effortan mo, kasi malalayo siya sa mga academic buildings. Medyo.
siguro you can say malapit siya sa Melchor. Pero hindi rin, parang... Ano yung Melchor building? Ano yan? Engineering. Engineering building. Kahit nakakapagod pumunta doon kasi ang layo nga. Parang lagi kong... I always think about it. Now, we should support yung area too and yung mga local vendors dito rather than supporting yung mga big, you know, those big companies na, that's why there's actually another place here na good food. Pero doon, mas mahal yung mga food. Mga sikat na brands. Sikat na brands. It's like a food court. Yeah, it's like the food court na madaming, pero it's not really affordable for students. That's why I support local vendors. Mura na, mas masarap pa, diba? So, dito kami tumambay sa tapat ng Track and Field. Yan, ang ganda. So, makikita na din doon yung kapilya ng iglesia. Actually, that's Commonwealth na. Commonwealth na nga yan. Usually, when there's UAAP, this is the soccer field rin eh. So, this is where they usually hold the UAAP football games. So, okay talaga dito sa UP, no? Ang daming tambayan. If you wanna touch grass, it's everywhere talaga. No? Nandito kami lang sa puno lang yan, no? Ito kami sa nakaupo kami. Ang daming tambayan dito sa UP. Sobrang presko. Diba? Saya. And that's for our UP Diliman tour. So, ang dami pang pwedeng kainan dito. Ang dami pang pwedeng makita. Thank you sa aking pinsan na tinura ko around the campus. Of course, thank you guys. Thank you for watching. Ayan. You're welcome. Ayan. So, kung nag-enjoy kayo sa video na to, don't forget to like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung bell icon para mag-updated kayo sa mga bagong videos na ilalabas ko sa aking YouTube channel. At pakifollow na rin ako sa lahat ng mga social media accounts ko. Nakalagay naman yung mga links sa description box below. And again, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!